Tuyang reproductive system ay responsable para sa pag-produce kang mga offspring na nag-i-ensure kang survival kang sarong species. Male reproductive system. First organ sa male reproductive system ay ang testis. So, makukuha ini sa laog kang scrotum, oval-shaped glands na naka-enclose sa sarong protective sac. So, ang parts kani ay ang seminiferous tubules, which is yung nagpo-produce kang cells, and yung Leydig cells na nagpo-produce kang testosterone. So, ang main function niya ay ang pag-produce kang sperm, which is yung male gametes, and testosterone, which is yung male sex hormones. Next is ang scrotum. Ang scrotum ay makukuha sa baba kang penis. So, ang structure niya ay loose skin and connective tissue na naka-enclose sa testis. So, ang function niya ay ang pag-regulate kang temperature kang testis para sa optimal sperm production. Next is ang epididymis. So, ang epididymis ay cold tube na makukuha sa likod kang each testicle. So, ini ay halaba, tightly coiled tube. So, ang function niya ay ang pag-store as in pag-mature kang mga sperm and pag-transport kang sperm sa vas deferens. So, ang vas deferens naman ay nag-extend poon sa epididymis pasiring sa ejaculatory ducts. So, ini ay sarong muscular tube. Ang functions kaani ay ang pag-transport kang mature sperm pasiring sa urethra. Next is ang seminal vesicles. So, makukuha ni sa likod kang bladder, harani sa base kang prostate. So, ang structure niya is glandular pouches. So, function niya is ang pag-produce kang seminal fluid, which is rich in fructose, and nagno-nourish kang sperm. Prostate gland. Ang prostate gland ay makukuha sa baba kang bladder, napapalibutan kang urethra. Ini ay walnut-shaped gland. So, ang function niya ay ang pag-produce kang prostatic fluid na nag-enhance kang sperm mobility and longevity. Next is ang vulvourethral glands or Cowper's glands. So, makukuha ini sa ibaba kang prostate harani sa urethra. Ini ay P-shaped glands. Ang function niya ay ang pag-secrete o pag-pre-ejaculate kang fluid para ma-lubricate yung urethra and ma-neutralize yung acidity. Next is ang penis, which is yung external genitalia kang lalaki. So, ang structure niya ay shaft and glands which contains erectile tissue. So, ang function niya is pag-facilitate kang delivery kang sperm pasiring sa female reproductive tract. Nagsiserve din ini as an organ na ginagamit kang lalaki pag urinate. Man ay ang female reproductive system. First, ovary. Makukuha ini sa parehas na side kang sa tuyang uterus sa pelvic cavity. So, ini ay oval-shaped glands. Ang function niya ay ang pag-produce kang eggs and hormones arog kang estrogen and progesterone. Sunod naman ay ang fallopian tubes. Nag-i-extend ini poon sa ovaries pasiring sa uterus. So, ini ay narrow, muscular, and tubes lined with cilia. Ang function niya naman ay ang pag-transport kang eggs hali sa ovary pasiring sa uterus kung saan nangyayari ang fertilization. Next ay ang uterus. So, ang uterus ay ang center of the pelvic cavity
sa taas kang vagina. So, ini ay hollow, pear-shaped organs na may tulong layer which is yung endometrium, myometrium, and perimetrium. So, ang parts niya ay ang fundus which is yung top, body, yung main part, and cervix which is yung lower part. So, ang function kani ay ang nagsusupport ini ka as in nagna-nourish kang fertilized eggs. And din ang uterus ang site kang implantation and fetal development. Sunod ay ang cervix. Ang cervix ay ang ibaba na parte kang sa tuyang uterus na nakakonekta sa vagina. So, ini ay narrow cylindrical canal. Ang function niya is nag-aalaw kang passage kang sperm pasiring sa uterus and kang menstrual blood pasiring sa luwas kang hawak. Sunod naman ay ang vagina. So, ang vagina ay nag-e-extend poon sa cervix pasiring sa external genitalia. So, ang vagina ay elastic muscular canal. So, ini ang nagsiserve as birth canal, menstrual flow, passage, and site for sperm deposition during intercourse. Next is ang external genitalia or yung vulva. Ini ang panluwas na parte kang female reproductive system. Kabali digde ang labia majora, labia minora, clitoris, and the vaginal opening. So, ini ang nagpoprotekta sa internal reproductive system organs as in nagpo-provide kang sensory stimulation. Sunod naman ay ang mammary glands or yung breast. So, makukuha ini sa chest overlying the pectoral muscle. So, ini ay glandular tissue na napapalibutan kang taba. So, main function niya ay ang pag-produce kang milk para sa childbirth. Process of pregnancy. First is ovulation. During sa menstrual cycle kang babaye, sarong egg ang nare-release hali sa mature follicle kang saro sa mga ovaries. So, madalas ining nangyayari around 14th day of a typical 28-day cycle. Fertilization, ini yung pag-travel kang sperm hali sa male reproductive system pasiring sa female reproductive tract para ma-meet yung egg sa fallopian tube. So, pag yung sperm na-penetrate niya yung egg, duman nangyayari yung fertilization na nagpo-form kang zygote. So, fertilization typically occurs within 12 to 24 hours matapos ang ovulation. Zygote development. So, digde, yung fertilized egg ay nagpupuo na mag-divide sa pamamagitan kang mitosis na nagkukos para mag-form ang sa multicellular structured na inaapod na blastocyst. So, habang nagde-divide ini, yung zygote ay nagta-travel hali sa fallopian tube pasiring sa uterus na nag-aabot hanggang 3 hanggang 5 aldaw. Sunod ay ang implantation. So, 5 o 7 aldaw matapos ang fertilization, the blastocyst ay nakapasiring na sa uterus as in nag-implant na duman sa thickened uterine lining or endometrium. So,
pag nag-success yung implantation, dumanama poon yung pregnancy. So, yung implanted blastocyst ay nagre-release ng human chorionic gonadotropin or HCG na iyo ang hormones na nadedetect sa mga pregnancy tests. So, embryonic development, weeks 3 to 8. So, yung implanted blastocyst ay nade-develop sa embryo. Diyan na din na-form yung placenta na nagpo-provide kang nutrients as in oxygen duman sa developing embryo as in naghahali kang waste. So, during sa time na digdi din nagpupuon ma-form yung mga major organs arog kang heart, brain, spinal cord as in ang limbs. So, yung amniotic sac and fluid ay nade-develop para protektahan yung embryo. Weeks 9 to 40. So, yung embryo ay nagtatransform sa fetus sa ikasyam na simana kang pagbados. So, yung fetus, madali lang siya magdakula with major. So, by 12 weeks, kang fetus, madidetect na yung sa iyang heartbeat. 20 weeks, yung gender ay nadidetermined na sa pamamagitan kang ultrasounds. 28 weeks, yung fetus ay halangkaw na yung chance of being born prematurely. By 37 to 40 weeks ay fully developed na yung fetus and ready na para sa pag-aaki. Hormonal changes during pregnancy. First is yung HCG, which is yung nagme-maintain kang corpus luteum to support early pregnancy. Progesterone na nagme-maintain kang uterine lining as in nag-prevent kang uterine contractions. Estrogen na nagpo-promote kang uterine growth as in blood flow pasiring sa placenta. Relaxin na nagtatabang para ma-preparar yung hawak para sa pag-aki sa pamamagitan kang pag-relax kang pelvic ligaments. So, labor and childbirth. Stages of labor. Inot ay ang early and active labor. Digday nagdadilate yung cervix hanggang 10 centimeters. So, digday din nagkukusog yung contractions and mas madalas na siya. Delivery of the baby. So, digday na nagluluwas yung baby pasiring sa birth canal hanggang sa makaluwas siya. So, delivery of the placenta. So, yung placenta, after makaluwas kang aki, yung placenta, masunod na din siya. Nadedetach na siya, hali sa uterine wall, and pasiring sa luwas. Nutritional considerations for the reproductive system. So, first is mga macronutrients arog kang healthy fats. So, importante ini sa hormone production arog kang estrogen and testosterone. So, makukuha ang mga healthy fats sa avocados, nuts, seeds, olive oils, and fatty fish arog kang salmon and flax seeds. Sunod ay ang protein. Importante para sa production kang enzymes, hormones, and sa pag-repair kang reproductive tissues. So, makukuha siya sa mga karne, poultry, sira, sugok, legumes, tofu, asin, mga dairy products. Complex carbohydrates, nagpo-provide inining sustained energy na nagsusupport sa hormonal regulation.
Nakukuha siya sa mga whole grains, arog kang brown rice, quinoa, and oats. So, sarapang sources niya ay ang vegetables and fruits. Macronutrients, arog kang folic acid, which is vitamin B9, na importante para sa DNA synthesis, egg and sperm quality, as in preventing birth defects during pregnancy. Makuha siya sa mga leafy greens, citrus fruits, beans, and fortified cereals. Iron, so importante para sa healthy ovulation and nagtatabang para ma-prevent ang anemia na nakakaapekto sa fertility. Makukuha ini sa mga red meat, poultry, fish, spinach, lentils, and fortified cereals. Next is ang zinc, nagsusupport sa sperm production, egg quality, and hormonal regulation. So, makukuha siya sa mga shellfish, arog kang oysters, nuts, seeds, whole grains, and dairy products. Vitamin D na nag-i-enhance kang fertility as in nagsusuporta sa reproductive organ health. So, sources, sunlight, fatty fish, fortified milk, asin, sugok. Next is ang calcium na nagtatabang sa egg maturation as in pag-maintain kang reproductive health. So, sources ay dairy products, almonds, broccoli, fortified plant-based milk. Next is ang vitamin E na nag-aakto bilang antioxidants na nagpoprotekta sa reproductive cells hali sa mga damage. Makukuha ini sa mga nuts, seeds, spinach as in vegetable oils. Sunod naman ay ang omega-3 fatty acids. So, nag-itabang ini sa pag-improve kang egg quality, sperm motility, and reduces inflammation in reproductive organs. So, sources ay salmons, mackerel, walnuts, chia seeds, and flax seeds. Next is ang selenium na nagsusupport sa sperm formation as in nagpoprotekta sa egg as in sperm mula sa oxidative stress. So, sources niya ay ang Brazil nuts, seafoods, eggs, and whole. Magnesium na nagre-regulate kang hormonal function as in nagre-reduce ng stress na nakaka-apekto sa fertility. So, makukain ni sa nuts, seeds, spinach, whole grains, and dark chocolate. Sunod naman ay ang vitamins A, C, and E, tapos iba pa, which are antioxidants na nagtatabang para protektahan ang reproductive cells hali sa mga oxidative damage. Makuha ini sa berries, citrus fruits, leafy greens, nuts, and sweet potatoes. So, nakakatabang din sa reproductive health ang hydration. So, proper hydration ay nagsusuporta sa cervical mucus production sa lalaki and semen production sa babae. So, recommended na mag-inom ng at least 8 to 10 glasses of water daily. So, foods to include sa babae, leafy greens para sa folic acid and iron, fatty fish para sa omega-3s, full fat dairy na nakakatabang sa pag-improve kang fertility, avocados which is rich in healthy fats and folate. Sa lalaki naman ay ang walnuts as in almonds na nagtatabang para mag-boost ang sperm motility and quality. Sunod ay ang oysters na halangkaw sa zinc, mayaman sa zinc. Citrus fruits na halangkaw ang vitamin C content para sa sperm health. Tomatoes na nagko-contain ng lycopene na nag-i-improve kang sperm morphology. So, ini naman ang mga dapat iwasan. Inot ay trans fats na makukuha sa mga fried foods and processed foods. Nakaka-disrupt ini kang hormonal balance. Excess sugar. So, yung excess sugar ay pwedeng mag-lead sa insulin resistance na nakakaapekto sa ovulation and testosterone levels. So, excess alcohol, nag-i-impair kang fertility sa parehas na lalaki as in babae.
So, caffeine naman is kaipuhan i-limit about 1 to 2 cups of coffee kada aldaw para ma-reduce ang risk ng fertility issues. So, processed meats na nakakaapekto negatively sa sperm quality.